what we're talking about, especially Tulfo and si JB, Senator JB, natumbok nyo naman yung lack of information and I could reduce it to incompetence. Sir, ba't parang Tulfo lang tawag mo sa akin? Parang bastos ka ata. Sorry, sir. Sorry, Senator. Sorry, Senator. Please address everybody, Mr. or Secretary or... Mr. Hindi ko po sinasadya, Senator. Dapat sir, nasa military ka kasi tinatawag mo ng family name ng mga tao rito. Doktor ba Nasanay kayo, lang sir? kasi ako, si Are you a Dewey. doctor? Nasanay lang kasi ako kay O Secretary. galing ka ba sa military? No, nasanay lang O kasi ako kay teacher ka ba, sir? Secretary. Hindi Please po. respect people here. I'm sorry. I don't mean it though. Huwag mo lang tawagin ng mga family name yung mga tao rito, family name basis. I'm sorry. Galangin mo sir, mag-Mr. ka sa mga tao rito. Bakit hindi kino-cover ng PhilHealth yung CT scan, MRI, ultrasound? Senator, we're currently reviewing yung sa outpatient, no? Outpatient, halimbawa, nirekomenda ng doktor, yung sabi mo konsulta program, pupunta sa doktor, sabi ng doktor, ganito yung symptoms mo. So kailangan dyan, pa-ultrasound kita o pa-CT scan kita, pa-MRI. Ito kasing madalas inilalapit sa mga politiko, inilalapit sa amin. Na dapat hindi na nila kailangan pang pumila-pila, magmakaawa, kumatok sa pinto ng mga politiko para matulungan sila sa mga ultrasound, CT scan, and MRI. Meron palang 500 billion na excess or pondo. Noted, Senator Rafi, pinag-aaralan po namin yung mabuti. And We're looking closely into that po. Kailan po mangyayari po yun, sir? We will move as fast as we can po. So gusto ko, sir, by next year, libre na po ito para sa mga mahirap nating kababayan. Yes, sir. We will work as fast as we can po. So ayoko na po may kakatok. Although hindi ako nagreklamo, gustong-gusto ko makatulong. Pero bakit pa sila kailangan kumatok? Samantalang talagang libre dapat yung para sa kanila. Hindi na kailangan pang pumila o maghanap ng politiko na mabait, na tutulong sa kanila, etc. So dapat PhilHealth na mag-provide noon. Sige So po, next most year, likely po, by next year po, we will Libre na focus on the indigents po. Yes po. Thank Yes you, po. sir. Thank you. Welcome. Thank you also, sir. Gusto ko lang pong pakinggan muna rin natin, sandali yung opinion ng ating mga former board member ng PhilHealth, si Al Cabading. Go ahead. Good afternoon to all. Actually, I just flew in. I was looking around. Maybe I was the one who arrived here early. I took the early flight. A lot of this, what we're talking about, especially Tulfo and si JB, Senator JB, natumbok nyo naman yung lack of information and I could reduce it to incompetence. Sir, ba't parang Tulfo lang tawag mo sa akin? Parang bastos ka ata. Sorry, sir. Sorry, Senator. Sorry, Senator. Please address everybody, Mr. or Secretary or... Mr. Hindi ko po sinasadya, Senator. And Senator Bongo, Mr. Chair. Tumatama kasi yung sinasabi nyo na mayroong lack of information. Marami na kasing na-improve ang PhilHealth na benefits. Kami mismo sa board, alam namin na talagang hindi alam ng mga tao na mayroon na palang ang daming benefits na increase. This happened in 2023. In fairness kay Ledesma, at saka nung pumasok si Ted, maganda ang nangyari. DOH Secretary. Dapat sir, nasa military ka kasi tinatawag mo ng family name ng mga tao rito. Doktor ba Nasanay kayo, lang sir? kasi ako, si Are you a Dewey. doctor? Nasanay lang kasi ako kay O Secretary. galing ka ba sa military? No, nasanay lang O kasi ako kay teacher ka ba, sir? Secretary. Hindi Please po. respect people here. I'm sorry, I don't mean it though. Huwag mo lang tawagin ng mga family name yung mga tao rito, family name basis. I'm sorry. Galangin mo sir, mag-Mr. ka sa mga tao rito. Secretary, Director. Yeah, I don't actually mean it, Mr. Thank you, sir. Mr. Thank you, sir. Senator and Thank you. Rapi Tulfo, Senator Rapi Tulfo and Senator Bongo. In fairness kay kay PCO Ledesma, nang pumasok yan, tumaas talaga yung benefit enhancement. Kasi may pera na rin ang PhilHealth. Nung 2019 kasi pumasok tayo, medyo problema. And my representation is on finance. Gumanda talaga ang performance ng PhilHealth. Also, nung pumasok naman si DOH Secretary Ted, gumanda na rin yung dynamic on terms of the relationship sa PhilHealth on happy and all other professionals. But if we go back to the benefit, sadyang ang daming benefit. Kaya worried lang ako doon sa transfer ng pera. Kasi on my own calculation, kung sisipa yung mga benefit enhancement na yan, yung sinabi ni PCO kanina, kukulangin yung pera. Even if you pass the UHC law, it's very ambitious. When the law was passed in 2019, I was looking at
magkano nga yung kailangan? 259 billion at ang kailangan nyo just for initial move to realize the PhilHealth UHC law. And then eventually tataas pa yan. So, let me just go down to the bottom here, no? Sana naman, LI, ikaw nga yung Chief Operating Officer. Dapat magiging active ka kasi na-feel namin sa board. We are doing our job. Kaya lang, hindi mo naman i-implement yung mga inapprove ng board. Lahat ito ay hindi mo in-inform yung members. Kagaya nung dialysis. Bigla na lang bumalik sa amin. Ayun pala, ang tagal na yung na-approve. Hindi mo na-publish. Yung COVID suspect, we passed a resolution November 26 of 2020. Kasi inabuso yon. Ako finance sustainability ang trabaho ko doon. So I want the funds to be protected. We passed a resolution na hindi na dapat i-submit ng mga hospital yung COVID to become a COVID. Talaga. Kasi nakalagay, suspect pwedeng sa real COVID. Ang nangyari, yan ay inabuso. So we passed a board resolution November 26, 2020. Ang ginawa naman ng Exicom, pinablis yan 7 months after, causing PhilHealth additional 700 billion. Akala namin 700 billion lang instead of paying 600. Ang nangyari, bumalik yan. Mga 2 billion pala yon. Eventually, bumalik din ulit. Kulang pa. I'm just trying to emphasize how inefficient it is. Kami sa board, frustrated kami. Ang dami kong na-discover na mga overprice. Hindi ba may dito? Investigation noong 2020 about the network suites na pininpoint ni Senator, sino ito? Ping Lacson. In my end, as a finance guy, I was looking at this thing. I studied it. Lahat ng region, 17 regions at saka 5 branches, I made a matrix on one item, yung network suites alone. Ang binibili, kinukumpara ko pala ganito, ang binibili ng National Capital Region, main office with the region. Ang presyo ng ng main office, it runs from 320 to 400. Pero sa region, ang layo, nasa 198, 195 yung isa. So pinapakita ko lang na hindi tayo papayag doon sa mga ganong klase. Mr. Chair, Go ahead, we Senator. only have 10 minutes. Ano na tayo? Yes. Plenary. This is the Meron last ako isang one. habol. Sir, excuse me. Meron ako isang pahabol. Dito po sa PhilHealth. Yung pong mga delinkwenteng mga employer na hindi naghuhulog sa PhilHealth and yet nagbabawas sila sa sweldo ng mga tao, sabi niyo may mga na-prosecute na? Meron na hubang nakulong? Gusto ko po dapat may nakukulong. Kasi po, karamihan pupunta sa akin, mga mahirap nating kababayan, mga sa construction, kaltas ng kaltas yung employer nila para sa PhilHealth and yet hindi hinuhulog sa PhilHealth pag nanakaw ang tawag doon. So dapat may makukulong at may masampulan man lang. Meron ba? Wala. Senator, my understanding is meron na pong mga na-convict po. Wala pang nakukulong, meron na pong na-convict. But what Okay. we can do, Senator, we can send to your office, your honorable office, all the details. Gusto ko po sana bigyan niyo ko ng listahan ng mga nakulong na. We will give, yes po, we'll give you the list, the detailed list po, no? And then also po, if I can add po, kasi I think you were saying that there's 10 minutes left. Po, anytime any of this honorable committee needs any information, updates, comments, suggestions, just let us know po. We can come to your Salamat. President Thank Ledesma, you, sir. kailan nyo ba i-recommend sa Pangulo na ibaba ang bayarin o ang premium sa PhilHealth? I-recommend nyo ba? Actually po, yes, especially after this very nice hearing po that just happened, we will do it immediately po. As early as this afternoon, I will convene our team and we will recommend for a reduction in the premium rates, contribution rates to President Marcos po. Opo, dahil Immediately po, to answer your question. bawat piso po ay napakahalaga sa ating mga kababayan po. Yes po. Mabigat po yung contribution na yan. Tapos makikita nila may natitira pang balanse. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Diosdado Tala, tulfo lang ang tawag, deserve. Talagang sinadya niya talaga. Pahayag naman ni Alvin Bituin, looks who's talking and correcting, ikaw nga itong labis mamahiya. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Elizaldeo Baldo. Mahiya kang mag-correct kasi mas grabe ka mamahiya, naramdaman niya yung ginagawa niyang pagpapahiya.
Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.